Hello kaibigan! So today nandito tayo sa may GCash dahil kung meron kang problem katulad ng meron kang nababasa na something went wrong o kaya naman hindi tinatanggap yung MPIN mo and marami pang iba kung bakit hindi tayo makapagbukas ng ating GCash account, ituturo ko sa inyo today kung paano mag-troubleshoot ng GCash app. And kapag nag-troubleshoot tayo, maaaring ma-resolve yung mga problems natin sa GCash. Pero not all the time ha. Meron tayong iba't ibang topic, depende sa pinaka problem nyo. Pero today, subukan nyo muna to kasi ito yung basic troubleshooting. Anyway, so ang unang ituturo sa inyo is pumunta tayo sa may Play Store or App Store. So, para ma-check natin if updated pa ba yung version na ginagamit natin. Kapag hindi na updated yung ating GCash app, magkakaroon tayo ng problem and maaaring kakailanganin talaga natin i-update. So dito, kapag nakita niya dito yung update, ibig sabihin, hindi na latest version yung gamit nyo. I-tap nyo lang ang update. Pero kapag open, ibig sabihin wala naman kayong problema. So may inam na check nyo din kung updated or hindi na yung inyong ginagamit na app. Kahit sa anong app naman yan applicable, okay? So, importante na updated yung mga apps natin. So, kapag okay naman or na-update nyo na, ang pangalawang ibibigay ko sa inyo na troubleshooting ay yung about dito sa ating connection. Kapag naka-wifi kayo, pwede nyong ipalit yan dito sa may mobile data. Kapag naman naka-mobile data kayo, i-switch nyo sa wifi. Or kapag ayaw pa rin gumana, ayaw pa rin mag-open ng GCash nyo, ang kailangan nyong gawin, loadan nyo yung mismong GCash number nyo. Then, yun yung gamitin yung pang data para ma-open yung account nyo. Try nyo lang naman kasi maraming gumagawa nun, o-open nila yung account nila. Okay? Now, yung pangatlo, ang gagawin natin is, titingnan natin yung settings ng ating GCash app. Minsan kapag full na yung storage, nahihirapan na to, and kailangan natin mag-delete ng storage. Para magawa yan, meron tayong dalawang option. Punta tayo dito sa may settings ng ating device, or pwede naman natin i-press long yung ating GCash app, then lalabas dito yung app info. So dito itap lang natin yung app info and titingnan natin dito sa may storage, tap natin yung storage, kung marami na ba tayong data or cache. So ang unang gagawin natin, i-clear natin yung cache. Then yung pangalawa, ito, bago nyo i-clear yung data, take note lang na kailangan kabisado nyo yung details ng inyong account kasi kailangan nyo ulit i-input yan, yung MPIN nyo, then yung registered mobile number ng inyong account dahil magbaback to zero yan. So, para tayong nag-uninstall ulit ng app. Okay? Gets nyo? So, tap na natin yung clear data. Pero yung akin kasi okay pa naman. Pero kapag tinap niyo yung clear data, ayan, ipapaalala lang sa inyo na permanently mawawala yung data ng inyong GCash app. Which is, kapag nag-login kayo, hindi na kailangan nyo ulit i-input yung login credentials nyo, okay? Pero don't worry, hindi mawawala yung account nyo ha, hindi mawawala yung laman ng GCash account nyo. So, yun yung madalas tinatanong sa akin, okay? So, tap na natin okay dito and lalabas na tayo. Na-clear ko na yung data ko. Ay, na-clear ko. Anyway, so ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba yun. Open na natin yung ating GCash. Tagal. Ayan, so dito, request permission, kailangan lang natin tong i-okay. And yung pang-apat pala na ituturo ko sa inyo, lahat ng permissions nitong GCash app kailangan naka-allow, okay? So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano pumunta sa may settings ng GCash. While using the app, allow, okay? So eto nga, ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo ulit i-input yung number nyo, then tatap nyo yung next, then kakailanganin ng inyong minsan nag-request sila ng face scan sa atin, okay? So, depende yan. So, ganun yung mangyayari kapag nag-clear kayo ng data, okay? Nag-clear data kayo ng GCash app. So, alright. Ano pa ba yung mga pwede nyo gawin para mag-troubleshoot yung GCash app? So, kapag hindi pa rin gumana, hindi pa rin ma-open yung inyong account, ang gawin nyo, i-restart nyo yung inyong device. So, sa pag-restart ng device, maaari kasi na may problem na yung mismong device natin. Kapag na-open na natin yung device natin, tapos in-open natin yung ating GCash app, tapos ayaw pa rin makapag-login, ang gagawin nyo, pwede nyo i-try yung ibang device. Kapag tinry natin ibang device, tapos ayaw pa rin ma-open ang inyong account, i-check nyo email nyo, baka meron silang sinend sa inyo, and para malaman nyo kung meron ba silang pinadala na notification about sa inyong account, maaaring na-ban yung GCash account nyo, or kayo ay deactivated na dahil matagal na kayo hindi nakapagbukas ng inyong account. Pero kapag okay pa naman, wala naman kayo nare-receive, pwede kayo mag-submit ng ticket. And ang dami-dami na natin tutorials regarding sa pagsasubmit ng ticket.
Please visit our playlist para makita nyo dun yung pinaka-specific topic na gusto nyo at mapanood nyo. So, ganun lang kabilis mag-troubleshoot dito sa GCash app. And kung meron pa kayong mga katanungan, iwan nyo lang yun sa ating comment section and see you around kaibigan.